Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Inflation rate sa Pilipinas noong Disyembre 2024, bumilis sa 2.9%. Bumilis sa 2.9% ang inflation rate sa Pilipinas noong Disyembre 2024. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang 2.5% na inflation noong Nobyembre 2024. Mababa naman ito kung ikukumpara sa 3.9% na naitala noong Disyembre 2023. Sa isang press conference ngayong araw ng Martes, iniulat ni Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Dennis Mapat na ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation noong Disyembre ay ang mas mabilis na pagtaas ng mga presyo o halaga sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang langis. Nagdala naman ito sa annual average inflation rate ng Pilipinas para sa 2024 sa 3.2%, mas mababa kumpara sa 2023 annual average inflation rate na 6.0%. Ang inflation noong Disyembre ay pasok sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2.3 hanggang 3.1% at nangangahulugan na naabot ang target ng gobyerno na mapanatili ang average inflation para sa 2024 na 2 hanggang 4%. Samantala, wala namang paggalaw sa food inflation noong Disyembre 2024 na nanatili sa 3.5%. Ito ay mas mababa sa food inflation rate noong Disyembre 2023 na naitala sa 5.5%. Iniulat din ng PSA na ang average food inflation rate noong 2024 ay naitala sa 4.5%. Mas mababa ito sa naitalang taunang average food inflation rate noong 2023 na 8%. At sa ating Metro Manila ngayon, Multi-Agency Coordinating Center pinagana para sa Traslasyon 2025. Sama-sama ang mga ahensya ng pamahalaan para tutukan ang seguridad at kaayusan ng buong traslasyon ng Poong Jesus Nazareno para sa taong 2025. Ito'y makaraang pagganahin na ang Multi-Agency Coordinating Center, kasabay ng opisyal na pagsisimula ng mga aktibidad kaugnay ng traslasyon. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, matatagpuan ang Multi-Agency Coordinating Center sa mismong Basilica Minor at National Shrine o mas kilala bilang Quiapo Church. Dito makikita ang real-time na kuha ng CCTV sa ruta ng traslasyon, communication equipment na gagamitin sa koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, at iba pang kagamitan. Ayon sa MMDA, magkakatuwang sa pagbabantay ng seguridad ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard gayon din ang iba pang sangay ng pamahalaan. May inilatag ding first aid stations para magbigay ng kaukulang atensyong medikal sa mga mangangailangan nito sa kasagsagan ng traslasyon. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.